Kilala mo ba ang pinakamalakas na tao sa Defense Force? Isang kapitan na kayang talunin kahit ang pinakamabangis na kaiju. Siya ang tinaguriang Japan's strongest anti-kaiju combatant, si Gen Narumi. Si Gen Narumi ay ang ikapitong kapitan ng unang dibisyon ng Japan Defense Force, ang unit na itinuturing na pinakamalakas sa buong bansa pagdating sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Isa siyang matangkad at athletic na lalaki, may matipuno ngunit lean na katawan, na kumakatawan sa isang sundalong sanay sa bilis at lakas. At may dalawang klase nga pala yung pagkakaayos ng kanyang buhok, mga lods. Pagdating nga pala sa off-duty neto ni Narumi, nakabagsak lang ito na parang bobcat. At kapag nasa laban, mga lods, naka-slick back yung style ng hairstyle neto. Doon lumalabas lalo yung napakamaangas na kulay neto sa harapan. Pag sa manga, kulay abo ito, mga lods. At pagdating naman doon sa anime, kulay magenta ito. Ang kanyang mga mata ay kulay pula sa manga, magenta naman pagdating sa anime. At nagiging berde kapag ginamit niya ang evolved form ng kanyang sandata, mga lods. Sa labas mukhang istrikto itong si Narumi. Laging kalmado, tahimik at tila walang emosyon kapag kaharap ang mga tauhan niya. Pero sa totoo lang, isa siyang childish at medyo tamad na tao na mas gusto pang maglaro ng video games, magbukas ng social media o mang-asar na ibang opisyal tulad ni Soshiro Hoshina ng ikatlong dibisyon. Gayunman, kapag siya ay nasa larangan ng digmaan, nagiging ibang tao siya. Isang seryoso, mabilis mag-isip at matinding mandirigma na walang ibang iniisip kundi ang tagumpay at kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Ang ganitong disiplina ang dahilan kung bakit kahit may ugaling pasaway, malaki pa rin ang tiwala sa kanya ng mismong Director General, si Isao Shinomiya. Si General Isao Shinomiya ang naging mentor at tagapagsanay ni Narumi nung ito ay nagsisimula pa lamang sa Defense Force. Sa mahabang panahon ng kanilang pagsasanay, hindi kailanman tinalo ni Narumi si Isao sa labanan. Ngunit ayon kay Isao mismo, sinadya niyang manatiling pader para kay Narumi. Isang hamon ng kailangan lampasan balang araw ng batang kapitan. Kahit ganon, malinaw ang respeto nila sa isa't isa. At bago pumanaw si Isao, iniwan niya kay Narumi ang pinakamalaking responsibilidad, ang maging sandigan ng buong Defense Force at protektahan ng Japan laban sa mga kaiju. Bago pa siya maging opisyal ng Defense Force, ipinamalas na ni Narumi ang kakaibang kakayahan. Kaya niyang gumamit ng tissue ng isang patay na kaiju at gawin itong sandata, isang bagay na karaniwang imposible para sa ordinaryong tao. Ipinapakita nito ang likas niyang instinct at koneksyon sa enerhiya ng mga halimaw. Bilang kapitan, maraming beses na niyang napatunayan ang kanyang galing. Isa sa mga pinakatanyag ay ang laban niya kay Kaiju No. 9 Beta Form, isang duplicate na kasing lakas ng orihinal na tinalo niya nang hindi man lang nahirapan. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating nang harapin niya si Kaiju No. 11, isang halimaw na gumagamit ng mga ataking gawa sa tubig. Sa una, hindi niya ito mabasa dahil hindi naabot ng foresight ang galaw ng likido. Ngunit nang gamitin niya ang evolved form ng kanyang sandata, nagbago ang lahat. Ang kanyang mga mata at armor ay nagliwanag ng berde at nagkaroon siya ng kakayahang makita ang paggalaw ng mga elektron at pagbabago ng temperatura sa paligid. Isang antas ng kamalayang halos nakakakita ng hinaharap. Sa huli, siya ang nagtapos sa halimaw at pinatunayan na karapat-dapat siya sa titulong pinakamalakas. Ayun mga lods, na i-upload na rin pala natin yung labanan neto ni Narumi at nung Kaiju No. 11. So yun, mapapanood niyan dun sa ating YouTube channel, no, dyan sa mga listahan dun sa manga recap dyan ng Kaiju No. 8. Pero paano nga ba nakuha ni Gen Narumi ang kanyang kapangyarihan? Ang sagot ay nagsimula sa isang halimaw, si Kaiju No. 1. Mula sa bangkay nito, ginawa ni Izumo Tech ang unang numbers weapon, ang weapon No. 1, isang combat suit na may kakayang gumamit ng enerhiya ng halimaw mismo. Ngunit napakadelikado ng suit na ito. Sinubukan ito ng maraming sundalo, ngunit lahat sila nabigo at nasawi hanggang sa dumating si Gen Narumi, isang batang opisyal na may kakaibang kakayahan. Kahit wala pa siyang combat suit noon, kaya na niyang i-channel ang lakas mula sa kaiju tissue at gamitin ito bilang sandata. At nang subukan niyang isuot ang weapon No. 1, kinilala agad siya ng suit. At mula noon, si Gen Narumi na ang opisyal na tagapagdala ng weapon No. 1. Sa tulong ng weapon No. 1 at ng RT-0001 light spectacles, nagkaroon si Gen Narumi ng isang napaka-espesyal na kakayahan, ang tinatawag na pseudo foresight.
Ang RT-0001 ay isang pares ng outer shell light spectacles na gawa sa retina ni Kaiju No. 1. Sa pamamagitan nito, nakikita ni Gen Narumi ang electrical signals ng mga buhay na nilalang. Bago pa makagalaw ang kalaban, nabasa na ni Narumi ang direksyon ng atake nito. Parang nakikita niya ang hinaharap, kahit sa totoo lang ay ina-analyze niya lang ang kilos ng katawan sa bilis na lampas tao. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong pseudo foresight. Hindi ito totoong kakayahang makita ang future, kundi scientific prediction na kasing bilis ng sandali. Kaya sa bawat laban, ang mga galaw ni Narumi ay eksaktong tumatama bago pa makapagresponde ang kalaban. Matapos ang ilang taon ng pagsasanay, na-evolve ni Gen Narumi ang RT-0001 hanggang sa kaya na nitong makita hindi lang ang brain signals kundi pati galaw ng electrons, pagbabago ng temperatura at bawat detalye ng terrain. Sa puntong ito, nagkaroon siya ng 360-degree vision, parang may mata sa bawat bahagi ng armor niya. Mapapanood nyo nga pala ito mga lods, no? Yung laban niya dyan sa Kaiju No. 11. Dyan nag-evolve yung kanyang RT-001. Meron tayong manga review dyan sa ating playlist. At pagdating naman sa estilo ng pakikipaglaban, ang Squadron Style Bayonet Technique ay isang uri ng hybrid combat style na pinaghalo ang swordsmanship, martial arts at firearms. Ito ang natatanging paraan ng pakikipaglaban ni Gen Narumi. Mabilis, taktikal at sabay na may putok at hiwa sa bawat galaw. Ginagamit niya rito ang kanyang GS-3305 double-bladed bayonet. Ito yung kanyang weapon mga lods yung parang espada na may baril. At pagdating naman sa skills mga lods, ito yung mga ginagamit niya. Number 1 Eruption Slash, Number 2 Slash Salvo, Number 3 Thunder Fire, Number 4 Flame Shower, Number 5 Sky Turner, Number 6 7 Branch Sword. Ayan yung pinakamalakas na atake niya mga lods. Ayan yung pinantapos niya dun sa Kaiju No. 11. At yan mga lods, ang kapangyarihan ng pinakamalakas sa Defense Force. Ang taong kahit ang mga Kaiju ay natatakot banggitin ang pangalang Gen Narumi. Hanggang sa susunod na kwento mga lods, dito sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime kinukwento ng malinaw sa Tagalog.